David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1541. Sigurado ka bang matatalo mo? Ako. Mahinang tanong ni David. Hahaha, top ka lang ni Marky Wu, paano ka magiging kalaban ko kay Marky Marty Alia? Hindi mo ba nakita na pati ang bagong promote na si Marky Ning ay nabugbog at tumakas? You are a top wow and you dare to stand up. Hindi ko alam kung dapat kong hanggan ang tapang mo. Sabi ni Long Xiao na may malawak na ngiti. Talaga. Malamig na ngumuso si David, kailangan ko lang ng kapangyarihan ng wow peak para talunin ka. Nakakalimutan mo na ako ay isang tumatalo na pulaka. Hindi mo ako matatalo noon, at ganoon na rin ngayon. Sa aking mga mata, ikaw ay palaging isang basura, at kahit ang iyong paglilinang ay nakasalalay sa pag-aaksaya ng iyong kaluluwa. Kung wala kang kaluluwa, hindi ka kasing galing ng langgam. Kahit sino rito ay kayang pumatay sa iyo. Ang mga salita ni David ay labis na nasaktan kay Long Xiao. David, nakikipag-date ka kay kamatayan, nakikipag-date ka kay kamatayan. Malakas na umungal si Long Xiao, nagsimulang sumabog ang aura sa kanyang katawan, isang malaking itim na kamay ang nabuo sa hangin, at pagkatapos ay hinampas ng malakas si David. Nanliit ang mga mata ni David, at pagkatapos ay isang nakasisilaw na gintong liwanag ang kumislap sa itaas ng kanyang kamao, at pagkatapos ay sumuntok siya. Nakita ko ang isang sinag ng liwanag na tumaas sa langit, na tumama sa isang malaking kamay ng malakas. Boom! Matapos ang isang malakas na putok, nabasag ang nalapot na higanteng kamay sa suntok ni David at naging itim na ambon na sumangga. Sumimangot si Long Xiao at medyo naging pangit ang mukha niya. Sa kabilang banda, si David ay hindi kumikibo, ang kanyang mga mata ay puno ng lamig. Nararamdaman ni Long Xiao, na unang beses pa lang na lumalaban, na bagaman si David ang nangunguna sa wow, ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa kay Ning Ji. Tiningnan ni Long Xiao ang walang malasakit na hitsura ni David, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, at ang aura ng dakilang marquee sa kanyang katawan ay patuloy na pumuputok. Isa-isa, ang enerhiya ay malapit kay David, at si David ay nababalot dito. Itinaas ni David ang sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng gininto ang liwanag. Sa ilalim ng pag-iilaw ng gininto ang liwanag, ang nakatikip na hininga ay agad na nawala. Ikaw ay isang nangungunang wow, at ang lakas na iyong ipinakita ay maihahambing sa isang bagong doho, mukhang ikaw ay tunay na may talento. Nakakalungkot na nakilala mo ako ngayon bagamat isa rin akong bagong kaharian ng Doho, ako ang unang taong dumanas ng Thunder Ordeal sa Doho, at naipasa ko pa ito. Ang aking kasalukuyang lakas ay maihahambing sa isang third rank na dakilang marquee, kaya kung lalaban ka sa akin, wala kang pagkakataong manalo. Pinaikit ni Long Xiao ang kanyang mga mata at sinabi sa malamig na boses. Talaga? Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman na wala akong pagkakataong manalo? Bagaman ang iyong lakas ay maihahambing sa isang third class na doho, nakakalungkot na kulang ka ng isang braso. Ito ang kapintasan mo. Malamig na ngumiti si David, na may kaunting playfulness sa kanyang mga mata. Ang pangungusap na ito ay nagpagalit kay Long Xiao, pinutol ni David ang kanyang kamay, at nang ahas pa si David na banggitin ito. David, huwag mong isipin na naghimala ka, huwag mong kalilimutan, nasa aking mga kamay ang iyong kasalukuyang ina, pati na ang iyong kasintahan, hindi mo man lang maprotektahan ang iyong mga mahal sa buhay, kaya nandito ako sa piling ko ano ang pinagsasabi mo. Tinitigan ni Long Xiao si David, puno ng provokasyon ang mukha nito. Sinaksak siya ni David, kaya hinding-hindi niya ipaparamdam si David. Sa katunayan, nang bumaba ang boses ni Long Xiao, ang mukha ni David ay naging sobrang pangit. Isang medyo malamig na layunin ng pagpatay ang lumabas sa katawan ni David, at ang buong industriya ng martial arts ay tila nasa isang malupit na taglamig sa isang iglap. Ang lahat ay nanginginig ng hindi sinasadya. Long Xiao, matagumpay mong pinagalitan ako. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang tinig ay parang boses ng siyam na liblib na impyerno, na nagpanginig sa mga tao. Naramdaman ang aura na nagmumula kay David, ang puso ni Long Xiao ay nanginag, nagsisi siya ng kaunti, at hindi niya binago ang kanyang pagkamuhi kay David. Kapag ang isang tao ay naprovoke, maaari silang gumamit ng mas malakas na puwersa kaysa karaniwan. Huwag mo nang basta-basta, grabe ang paghinga ng lalaking ito. Sa sandaling ito, ibinuko ng kaluluwa ni Long Xiao ang bibig nito at sinabi. Tumingin si Long Xiao kay David na puno ng pagbabantay, hindi na nanghahamak at mayabang.
Ang lakas ni David bilang tuktok ng Marquis ay ginagawa siyang isang mahusay na Marquis na may malaking pagbabantay. Dapat kong sabihin na ang kapangyarihan ni David ay talagang masyadong pervert. Sa sandaling ito, galit na galit si David, patuloy na kumikislap ang gintong liwanag sa kanyang katawan, at mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang kapangyarihan ng dragon sa kanang kamao ni David ay patuloy na namumuo. Banal na kamao ng liwanag. Dinurog ni David si Long Xiao ng suntok. Ang suntok na ito ay lumabas, at pagkatapos ay isang dragon na dagandong ang pinakawalan, at nakita ko ang isang gintong dragon na patungo kay Long Xiao. Nang makita ito, mabilis na iwinagayway ni Long Xiao ang kanyang kamay, at isang pagsabog ng enerhiya ay agad na naging hadlang sa kanyang harapan. Ngunit hindi nagtagal, ang gintong dragon ay dumiretso sa harang at ibinuko ang dagwang bibig nito patungo kay Long Xiao. Nang makita ito, pinisil ni Long Xiao ang selyo gamit ang isang kamay at pagkatapos ay mabilis na nagwalas sa hangin, ngunit nakita ang isang itim na marka na lumitaw, at ang marka ay dumiretso sa gintong dragon. Agad na inilagay ang imprint sa gintong dragon. Ang ginintoang dragon, na orihinal na kumikinang sa ginintoang liwanag, ay nawala ang kinang nito. Sa huli, parehong nawala ang gintong dragon at ang bakas. Talagang malakas ang David na ito sa lakas ng rurok ni Wow, nakipaglaban siya kay Doho at nakakuha pa nga ng draw sa sandaling kumilos siya. May nagtatakang sabi. Ngunit sa sandaling bumagsak ang boses, biglang lumitaw ang nawawalang palatandaan sa sandaling ito, at sa pagkakataong ito ay bigla itong lumitaw kaya't si David ay walang oras upang mag-react. Ang marka ay tumama sa dibdib ni David, at ang katawan ni David ay lumipad kaagad. Nakakatakot ang kapangyarihan ng dakilang Marquis. Damn, akala ko ay mabubunot ito, kaya may backer pa itong Long Xiao. Nasuntok agad sa mukha yung nagsabing Tai. Si Zhao Chuang at Gulinger ay labis na nag-alala matapos makita si David na bumagsak at lumipad palabas. Gayunpaman, ang katawan ni David ay hindi nasa malubhang problema. Nang umatras ang kanyang katawan, naglunsad na ng counter-attack si David at nag-shoot forward gamit ang kanyang palad. Dumagundong ang hangin ng palad at agad na nakita ang isang gintong palad na tumitama sa katawan ni Long Xiao. Ang katawan ni Long Xiao ay lumipad din pabalik-balik, at siya ay nasa level ni David. Bagamat hindi nagdulot ng malaking pinsala ang suntok na ito sa dalawa, itinuring itong draw. Ang isang draw ay nangangahulugan ng pagkawala ng mukha para kay Long Xiao. Pagkatapos ng lahat, si David ay Marquis Wu lamang sa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Kung makakagawa siya ng kasunduan sa kanya bilang isang Grand Marquis, tiyak na walang mukha si Long Xiao. David, kung hindi kita papatayin ngayon, aalis ako sa mundo ng martial arts. Kinagat ni Long Xiao ang kanyang mga ngipin, patuloy na tumataas ang kanyang galit. Siguraduhin mo, hindi ka aalis sa mundo ng martial arts dahil aalis ka sa buong mundo. Pagkatapos magsalita ni David, biglang nawala ang kanyang katawan, at pagkatapos ay nakita niya ang isang gintong liwanag na mabilis na papalapit kay Long Xiao. Si David ay may hindi masisirang gininto ang katawan na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Bilang karagdagan sa kanyang malakas at baluktot na katawan, mas mahusay niyang maglaro sa kanyang mga pakinabang sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng malapit sa kanya. Nang makita ni Long Xiao na gustong lumaban ni David ng malapitan, ang kanyang katawan ay agad na nagbuga ng itim na liwanag, at pagkatapos ang kanyang katawan ay nabalot din ng itim na liwanag, tulad ng hindi masisirang gininto ang katawan ni David, na bumubuo ng isang pares ng baluti upang protektahan ang buong katawan. Kabanata 1542. Bukod dito, sa labas ng katawan ni Long Xiao, mayroong isang layer ng mahinang puting liwanag na kumikislap, na parang ito ay parang liwanag ni Buddha. David, sa tingin mo ba ang katawan mo lang ang malakas ang dinanas ng mga bagyo, at hindi ito mas malala kaysa sa iyo? Sabi ni Long Xiao at binasag ito ng isang suntok. Ang dalawang tao ay patuloy na nagbanggaan, at ang napakalaking enerhiya na aftershock ay nagpapalayo sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Ang bawat banggaan ay naging sanhi ng panginginig ng langit at lupa, at ang mga alon ay lumitaw sa kawalan, na tila pinupunit ang buong kawalan. Wala ring anumang reserbasyon, at ang bawat shot ay napupunta sa lahat ng paraan. Ang aura sa katawan ni Long Xiao ay lumakas at lumakas. Matapos matanggap ang pagpapalang iyon ng kaluluwa, si Long Xiao ay naging mas matapang sa labanan. Sa kabilang banda, si David ay nagsisimula ng magmukhang medyo pagod. Sa tuktok ng Marquis Wu, talagang medyo mahirap labanan si Long Xiao, na halos umabot na sa third place Great Marquis Realm.
Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng malaking lugar na ito, ang lakas ay tumataas ng husto. Ang kakayahan ni David na labanan si Long Xiao sa ngayon ay kapansin-pansin na. Nang maglaban sina David at Long Xiao sa protektorat ng kabisera, sinabi ni Xing Jun kay Ji. Shi, Mr. Shi? Sa larangan ng martial arts, nag-away sina David at Long Xiao. Oh, so bumalik na si David. Si Mr. medyo nagulat si Shi, nakapunta na ba siya sa presensya ng dakilang Marquis of Wu? Hindi, ito ay tuktok lamang ng Wao, ngunit kahit na ito ay ang tuktok ng Wao, ang pakikipaglaban sa Long Xiao na iyon ay tila hindi isang pagkatalo. Sagot ni Xing Jun. Hindi ka pa ba nakakatapak sa Grand Marquis? Si Mr. kumunot ang mga kilay ni Shi, kung hindi ka pa nakakatapak sa harap ng Great Marquis, hindi talaga siya makakapareha sa Long Xiao na iyon. Tingnan natin. Nang matapos magsalita si Mr. Shi ay dali-dali itong tumayo at dumiretso sa martial arts field. Nang dalhin ni Mr. Shi si Xing Jun upang matuto ng martial arts, si David at Long Xiao ay naglaban na ng hanggang 100 galaw. Ngayon ay humihina na ang aura ni David. Tila naramdaman ni Long Xiao na humihina ang paghinga ni David, na naging dahilan upang mas kumpiyansa si Long Xiao. Hahaha, David, sa loob ng 100 galaw ay tatamaan ko talaga ang ulo mo. Gayunpaman, ang pinakamataas mong lakas wow, makakalaban mo ako hanggang sa puntong ito, nakakamangha na. Pagkatapos magsalita ni Long Xiao, tumama siya ng walang awa na suntok. Ang katawan ni David ay agad na nabasag at lumipad palabas, at ang kanyang buo na gininto ang katawan ay pumutok din ng husto. Bahagyang nanliit ang mga mata ni David, at malamig siyang tumingin kay Long Xiao. Alam niyang tama ang mensahe ni Long Xiao, at kung magpapatuloy ito ng ganito, hindi kakayanin ni David ang 100 galaw. Ang kapangyarihang nilinang ni Long Xiao ay lampas sa imahinasyon ni David. Ang David na ito ay malapit ng magwakas, ang pagkakaibang ito ay isang mahusay na kaharian. Mukhang sa hinaharap, ang Kyoto Martial Arts World ay mabubuhay lamang sa ilalim ng mga kuko ni Long Xiao. Mukhang si Long Xiao ang naging unang tao sa mundo ng martial arts sa Kyoto, at walang tumututol dito. Nakikita ng maraming tao na natatalo si David. Bilisan mo at i-absorb ang kapangyarihan ng batang ito, baka matulungan kang makapasok sa larangan ng labanan sa hinaharap. Sa isip ni Long Xiao, isang matandang boses ang humihimok na may pag-aalala. Martial Saint, Martial Saint. Ang mga mata ni Long Xiao ay kumikislap ng isang magandang liwanag, at pagkatapos ay isang itim na liwanag ang nagsimulang kumurap sa itaas ng kanyang ulo. Sa liwanag na ito, na may walang katapusang karahasan, na may kapangyarihan ng pagdurog, dumiretso ito kay David. Agad na tinakpan ng isang nakakatakot na aura ang buong arena ng martial arts, na labis na nagpasindek sa lahat, at maraming tao ang sunod-sunod na napaluhod. Naramdaman ng hiningang ito, mahigpit na itinikom ni David ang kanyang mga ngipin, isang gintong liwanag ang kumislap sa itaas ng kanyang mga kamao. Ang kapangyarihan ng dragon ay sunod-sunod na pinagpala sa kamao, na nagpalaki ng kamao ni David ng maraming beses. Banal na kamao ng liwanag. Sa isang galit na sigaw, sumuntok si David, at ang nakakatakot na hangin ng kamao ay natangay sa isang iglap. Agad na nabangga ang itim na ilaw sa estilo ng kamao ni David. Isang malaking pagsabog ang narinig. Ang estilo ng kamao ni David ay agad na nabasag ng itim na ilaw at tumama sa katawan ni David ng malakas. Diretso sa ere ang katawan ni David. Itinapon ng mataas at nahulog ng malakas. Boom! Agad na dinurog ng katawan ni David ang buong martial arts arena sa isang malalim na hukay. Kailangan mong malaman na ang martial arts arena na ito ay partikular na itinayo para sa lahat upang makipagkompetensya. Ang mga materyales ay napakatigas na diamante at maging ang pagpapala ng pagbuo. Ngunit sa kabila noon, nadurog pa rin ang malalim na hukay. Nagnganga ang mga ngipin ni David at dahan-daang umakyat mula sa malalim na hukay. Sa sandaling ito, minamaliit ni Long Xiao si David, na parang isang Diyos. Hahaha, hindi mo naman ako kalaban, kahit pilitin mong maging matapang, ano pa ang silbi nito? Napangiti si Long Xiao. Kaagad sa itaas ng ulo ni Long Xiao, isa pang itim na liwanag ang kumikislap, tulad ng kidlat, at bumaril patungo kay David sa isang iglap. Hindi titigil si Long Xiao hanggat hindi namatay si David sa harapan niya. Ang labanan ngayon ay labanan ng buhay at kamatayan. Isang tao ang dapat mamatay sa pagitan niya at ni David. Nang makita ito, si David ay gumawa ng isang kilos gamit ang kanyang kanang kamay, at isang dragon slaying sword ang lumitaw sa kanyang kamay.
Pinagpala ng kapangyarihan ng dragon, ang dragon slaying sword ay kumikinang ng maliwanag. Ang hangin ay lumabas sa kamay ni David, na nananatili sa talim ng dragon killing sword. Tila naramdaman ang mapanganib na sitwasyon ni David, at ang dragon slaying sword ay patuloy na tumutunog. Nine Shadows Divine Sword, ang unang espada. Galit na sigaw ni David, at ang isang nakakatakot na liwanag ng espada ay agad na sumabog. Ang nakakapasong liwanag ng espada ay malakas na tumama sa itim na liwanag, ngunit wala itong ginampanan. Parang mga gamo-gamo sa apoy. Nang hawakan ni Janmang ang itim na ilaw, agad itong nawala. Nang makita ito ni David, ang kanyang mukha ay napakapangit na siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Isa pang espada. Brush. Isa pang sword beam ang pinaputok. Ngunit pareho ang resulta, ang liwanag ng espada ay bumagsak kapag nadikit, at wala itong epekto. Nang makita ang itim na liwanag na palapit ng palapit, binalot ng malaimpyernong nakamamatay na aura si David. Huminga ng malalim, umungal si David na may hawak na espadang nakapatay ng dragon sa kanyang kamay. Ano? Kaagad pagkatapos, hinawakan ni David ang dragon slaying sword at direktang humarap sa itim na liwanag. Dumadagindong. Ang gininto ang liwanag at ang itim na liwanag ay agad na nagbanggaan, na nagdulot ng malaking alon ng hangin. Ang buong martial arts arena ay agad na lumubog sa puting liwanag. Ang lahat na nakapikit, ay hindi makayanan ang pagkakalantad sa liwanag na ito. Nakakatakot, at pinabagsak nito ang maraming tao na 100 metro ang layo. Unti-unting nawala ang ilaw at nawala ang airwave. Ang lahat ay nagmamadaling tumingin patungo sa martial arts field at nalaman na sa malalim na hukay, si David ay napuno ng dugo, ang liwanag sa kanyang katawan ay matagal nang nawala, at ang dragon killing sword ay nakadikit sa tabi ni David. Namatay ka ba? Hindi ba't napakadaling mamatay? Lahat ay nagsasalita sa mahinang boses. Kuya Chen. Nang makita ito ni Zhao Chuang at ng iba pa, sumugod silang parang baliw. Tumalon din si Gulinger at agad na lumapit kay David. David. Patuloy na sinisigawan ni Gulinger si David, ngunit ipinikit ni David ang kanyang mga mata, na parang wala siyang alam, maliban sa kanyang mahinang paghinga. Kuya Chen, gumising ka na, hindi ka pwedeng mamatay. Umiyak si Zhao Chuang, at ang malaking lalaki ay umiyak ng malakas sa harap ng daan-daang tao. At tumingin si Xiaoro kay David, na hindi gumagalaw, tumaas ang kanyang galit. Hindi nagtagal, isang puting liwanag ang lumitaw sa katawan ni Xiaoro, at pagkatapos ay isang puting baluti ang tumakip sa katawan ni Xiaoro. Isa-isa, binalot ng banal na puting liwanag si David, na para bang pinapagaling nito si David. Kabanata 1543. Gayunpaman, si David ay nanatiling hindi kumikibo, tila walang silbi. Haha, hindi mo siya mailigtas. Tumawa ng malakas si Long Xiao. Si Zhao Chuang at ang iba pa ay galit na tumingin kay Long Xiao, ang mga aura ng bawat katawan ay mabilis na tumaas. Kahit mamatay sila, imposibleng mapanood nila si Long Xiao na patayin si David. Mga langgam, pinipigilan mo pa ba ako? Naramdaman ni Long Xiao ang layuning pumatay ng maraming tao at mas lalo pang napangiti. Si Zhao Chuang at wala ni isa sa kanila ang nagsalita, ngunit isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanilang mga mata, na nagpapakita na sila ay magsisikap. Mr. Shi, ano ang dapat kong gawin? Sa sandaling ito, si Xingjun mula sa karamihan ay nagtanong kay Mr. Shi sa mahinang boses. Ngayon ay naghihingalo na si David, ngunit napansin ni Xingjun na hindi pa handang kumilos si Shi. Sandali lang, hindi ganoon kadaling mamatay si David. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Mr. Shi, at mahina niyang sinabi. Nang matapos magsalita si Shi, nakita niya ang katawan ni David na biglang nagbuga ng liwanag. Sa personal, si David ay tila naging isang sinag ng liwanag. Kaagad pagkatapos, ang kalangitan ay natatakpan ng madilim na ulap at nagkaroon ng kidlat at kulog. Unti-unting lumutang ang katawan ni David sa hangin, at ang buong katawan niya ay nasa liwanag na iyon. Ito. Ano ito? Hindi ba thunder robbery ito? Baka si David ang pumapasok. Paano posible para sa isang taong nakoma na makaligtas sa isang aksidente sa kidlat? Gaano kalakas ang thunder tribulation sa isang nakakatakot na eksena? Napatingin ang lahat sa tanawin sa himpapawid, at lahat sila ay nagsalita sa gulat. Dumadagindong. Biglang nagkaroon ng kamangha-manghang pagpalakpak ng kulog na sinundan ng kidlat na agad tumama kay David.
Ang katawan ni David Yuan, na orihinal na lumulutang sa hangin, ay naputol sa isang iglap, at ang amoy ng lechon ay patuloy na kumalat. Habang pinapanood ang eksenang ito, humagalpak ng tawa si Long Xiao. Hahaha, talagang tinutulungan ako ng Diyos, kahit ang Diyos ay hindi masanay sa David na ito, na mag-trigger ng isang malaking sakuna ng kulog. Hindi ko na kailangang gawin to, babalik agad si David. Tumawa ng malakas si Long Xiao. Si Zhao Chuang ay labis na nag-aalala at tumalon upang iligtas si David. Ang gayong kakilakilabot na sakuna ng kulog kahit na ang mga tansong litid at mga butong bakal ay hindi makayanan. Huwag kang gumalaw, lakas mo, kapag hindi kita naabot, sa lakas ng kulog ay dudurugin kita hanggang sa abo. Kailangan nating magtiwala kay David, naniniwala akong siguradong makakalusot siya. Hinawakan ni Gulinger si Zhao Chuang at sinabi. Walang magawa si Zhao Chuang, nakatingin lang siya sa hangin, nagdarasal na mabuhay si David. Dumadagindong. Gamulong si Thunder na parang galing sa langit. Click. Isa pang kidlat ang tumama sa katawan ni David. Sa pagkakataong ito, agad na nagliyab ang katawan ni David. Nang makita ang eksenang ito, may mga nagbubuntong hininga, may mga taong natutuwa. Para naman kay Gulinger at Zhao Chuang, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ang tagumpay ng Great Marquis of Wu ay aktwal na nagpalaki ng 2 Thunderbolts. Parang ang talino talaga ng batang ito. Sa kabutihang palad, nasugatan mo siya ng husto bago siya makalusot. Otherwise, kung gusto mo talaga siyang makalusot, it's going to be tricky. Sa isip ni Long Xiao, sinabi ng isang matandang boses. Napakaswerte din ni Long Xiao na ang gayong nakakatakot na aksidente sa kulog ay talagang nagbigay daan kay David na makalusot. Tinansya ni Long Xiao na talagang hindi siya kapantay ni David. Mr. Shi. Sa audience, si Xingjun ay tumingin kay Mr. Shi nang may pananabik. Ang kasalukuyang David, ito ay maliwanag na ang isang apoy ay nagninanga sa loob ng kanyang katawan, na malapit ng masunog sa abo. Tinitigan ni Mr. Shi ang malaapoy na liwanag ng mahigpit ang mga mata, at walang sinabi. Nang makita ito, maibelang lamang ni Xingjun ang kanyang atensyon kay David. Sa ilalim ng atensyon ng lahat, dahan-daang kumupas ang liwanag ni David, at si David, na nakahiga, ay dahan-daang tumayo sa sandaling ito. Ang mga mata ni David ay sumambulat sa 2 mainit na sinag ng liwanag at tumingin sa lahat sa himpapawid. Hindi patay si Kuya Chen, hindi patay si Kuya Chen. Nang makita ito, tuwang-tuwa na sumigaw si Zhao Chuang. At saglit na napabuntong hininga ang lahat, at puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Hindi nila maintindihan kung paano nakaligtas si David sa nakakatakot na kulog na ito. Nang makitang hindi namatay si David, ang ekspresyon ni Long Xiao ay sobrang pangit. Sa sandaling ito, si David ay parang isang diwata na nakatayo sa hangin, ngunit ang madilim na ulap sa itaas ng kanyang ulo ay hindi nawala. Dumadagindong. Kaagad pagkatapos, dumating ang isa pang bagyo. Ano? 3 pagsubok sa kulog. Baliw ba ito? Kakaiba iyan, kakaiba talaga. Nakinig ang lahat sa tunog ng dumadagindong na kulog, at lahat sila ay nalaglag ang kanilang mga panga. Sa pagkakataong ito, kahit si Mr. Shi ay medyo nagulat. Ang pinaka-nagulat ay si Long Xiao. Nilusob niya ang dakilang marquee at dumaan sa kapigatian ng kulog. Gayunpaman, siya ay itinuturing na isang natatangi at mahuhusay na tao. Pero ngayon, 3 dumadagindong na pagsubok ang naranasan ni David. Paano ito posible? Sa sandaling ito, ang orihinal na mapagmataas na kumpiyansa ni Long Xiao ay agad na nasira. Bilasan mo at pigilan mo siya, bilasan mo at pigilan mo siya, hindi natin siya dapat hayaang makaligtas sa aksidente sa pagkulog, kung hindi ay matapos na ito. Sa sandaling ito, isang matandang boses sa isip ni Long Xiao ang nagmamadali. Agad na kumalma si Long Xiao, at pagkatapos huminga ng malalim, ang itim na liwanag ay nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, ang mga itim na ilaw na ito ay namuo sa palad ni Long Xiao. Tigilan mo siya, may gagawin siya kay Kuya Chen. Sa sandaling ito, napansin ni Zhao Chu ang nasasalakayin na ni Long Xiao si David. Kailangan mong malaman na kapag nakalusot ka, ito ang pinakamahina na oras. Kung aatakehin ni Long Xiao si David sa sandaling ito, malalagay sa panganib si David. Si Zhao Chuang ay umungal at sumugod sa kabila ng panganib. Mga langgam. Hindi man lang tumingin si Long Xiao kay Zhao Chuang. Agad na lumipad palabas ang katawan ni Zhao Chuang gamit ang kanyang palad. Nang makita ito, tumalon din si Gulinger.
Ngunit nang sumugod siya patungo kay Long Xiao, si Gulinger ay agad na natamba ng isang malaking puwersa. Ang agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas ay masyadong malaki, at hindi sila maaaring maging sanhi ng anumang pagwawalang kilos at mga hadlang kay Long Xiao. Nakita ko ang bahagyang panginginig sa ilalim ng mga paa ni Long Xiao, at ang buong tao ay agad na tumalon sa hangin. Ngunit sa sandaling tumalon si Long Xiao, isang banal na puting liwanag ang nakapalibot kay Long Xiao. Ang puting liwanag na ito ay naging sanhi ng pagkaparalisa ng katawan ni Long Xiao, at ang kaluluwa sa kanyang katawan ay agad na nagtago. Nakita ko si Xiaoran na nakasuot ng puting baluti, puting linya ng liwanag na nagmumula sa kanyang katawan, na nakagapos kay Long Xiao. Papalapit ng papalapit ang kulog at magsisimula na ang pagnanakaw ng kulog. Ano? Alam ni Long Xiao na malapit na ang oras, at pagkatapos ng malakas na sigaw, agad siyang kumawala sa mga tanikala ng puting liwanag. At ang buong katawan ni Xiaoro ay tila natama ng malakas, at pagkatapos ng pagluwa ng isang subaw ng dugo, agad siyang bumagsak sa lupa. Pumunta ka sa impyerno. Ang buong pagkatao ni Long Xiao ay naging isang itim na on at naglakad papunta kay David. I-click. Sa pagkakataong ito ay dumating muli ang dumadagandong na pagkabalisa. Isang malaking kidlat, bumagsak. At si Long Xiao ay nasa harap din ni David, ngunit siya ay agad na natamba ng nakakatakot na kapangyarihan ng kulog. Nakatingin lang si Long Xiao nang walang magawa, ang dumadagandong na aksidenteng ito ay tumama kay David. Isang sinag ng liwanag ang nagmula sa katawan ni David, at ang buong tao ay tila natabunan. Tahimik na nanalangin si Long Xiao, nagdarasal na hindi makaligtas si David sa bagyong ito. Dapat mong malaman na ito ay 3 thunder tribulations, at sa bawat oras na thunder tribulation ay mas matindi. Kinakabahan ding nanonood ang lahat sila ay naghihintay kung makakaligtas si David sa aksidenteng ito sa kulog. Bakas din sa mukha ni Mr. Shi ang pagkasabik. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni David ay naging transparent, at ang mga buto at dugo sa kanyang katawan ay malinaw na nakikita. Kabanata 1544. Ang katawan ni Daniel David ay umiikot, habang ang kaluluwa na ipinanganak ay tahimik na nagbabago. Ang nascent soul, na orihinal na kasing laki lamang ng isang hinlalaki, ay dahan-daang nagsimulang lumaki at ang mga tampok ng mukha ay naging malinaw na nakikita. Ito ay simpleng pinaliit na bersyon ng David. Habang nagbabago ang facial features ni Yuan Ying, nagbabago rin ang physical features ni David. Sa teorya, ang pagbabago ng hugis ay hindi makokontrol ng mga batas ng langit at lupa, at maaari mong baguhin ang iyong mga pisikal na katangian sa kalooban. Ngunit ngayon sa konteksto ng naghihirap na lipunang ito, posible pa rin ang kakayahang baguhin ang pisikal na anyo ng metamorphosis. Gayunpaman, walang pakialam si David sa mga pagbabago sa pisikal na katangian. Kailangan niya ng kapangyarihan, at ang kailangan niya ay pagbabago ng kapangyarihan. Biglang iminulat ni David ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, 2 sinag ng liwanag ang bumaril mula sa mga mata ni David. Ang madilim na ulap sa hangin sa ilalim ng pag-iilaw ng liwanag na ito ay agad na nawala. Sa sandaling ito, nakaranas ng qualitative leap at pagbabago ang aura ni David. Maging ang katawan ni David ay 10 beses na mas malakas. Isa itong malaking tagumpay na nagdudulot ng maraming benepisyo. Sa pagtingin sa tagumpay ni David, ang mukha ni Long Xiao ay kasing pangit ng pagkain. Hindi nakagawa si David ng isang pambihirang tagumpay, ngunit noong nasa tuktok na si Wao, hindi nagawang talunin ni Long Xiao si David ng mabilis. Ngayong si David ay nakagawa na ng isang pambihirang tagumpay, halos imposibleng talunin si David, at si David ay dumaan sa 3 tagumpay mula sa mga pagsubok ng kulog, na sadyang baluktot. Go! Tayo na! Sa isip ni Long Xiao, isang matandang boses ang humihimok. Tumalikod si Long Xiao at tatakbo na sana, ngunit sa pagtalikod niya, ang boses ni David ay nagmula sa kanyang tainga. Walang panalo o talo, bakit mo gustong tumakbo? Di ba sabi mo dapat mamatay ang isa sa atin ngayon? Malamig na sabi ni David. Nagulat si Long Xiao, hindi niya alam kung bakit biglang sumulpot si David sa tabi niya. Magpatuloy ka sa pagtakbo, pabayaan mo siya. Isang matandang boses sa aking isipan ang humihimok. Hindi lumingon si Long Xiao at patuloy na tumakbo. Isang itim na anino ang lumitaw sa likod ni Long Xiao, na sinundan ng isang malaking itim na kamay na humampes kay David. Ito ang hitsura ng isang espiritu, inaantala niya si David para makatakas si Long Xiao.
Isa lang itong kaluluwa na walang lokal, at maglakas loob na barilin ako. Malamig na sumangot si David, at ang kanyang palad ay agad na bumaril, ang gininto ang liwanag ay sumabog sa palad, at nagkaroon ng mapusyaw na asul na apoy. Sa sandaling hawakan ni David ang malaking itim na kamay, diretsyong hinaipan niya ang malaking itim na kamay, at may sumigaw mula sa likuran ni Long Xiao. Hindi nang ahas na lumingon si Long Xiao, kaya tumakbo lang siya ng mabilis hanggat kaya niya, ang malamig na pawis sa kanyang noo ay patuloy na umuulan. Sa sandaling ito, matagal nang nawala ng tiwala sa sarili si Long Xiao at takot na takot sa loob. Mabilis, mag-spells ng space at bitag siya. Sa isip ni Long Xiao, sinabi ng isang matandang boses. At may gulat din sa boses na ito. Pagkabaril niya, sinaktan siya ni David, at natakot din ang kaluluwang ito. Nagmamadaling nag-isip si Long Xiao ng isang paraan ng paggalaw, at pagkatapos ay nagsimulang mag-distort at hugis ang buong kawalan. Si David at Long Xiao, na orihinal na magkatabi, ay tila magkalayo sa sandaling ito, ngunit tila sila ay napakalapit. Space Magic. Itinaas ni David ang sulok ng kanyang bibig, ang teknolohiyang ito sa espasyo ay hindi napakahusay. Tulad ng sinabi ni David, sinuntok niya ang kawalan sa kanyang harapan, tanging isang gintong liwanag ang kumikislap sa kawalan, na sinundan ng isang pagsabog. Nabasag ni David ang buong vacuum sa isang iglap. Nabasag ang kawalan, nakitang muli ni David, tumakbo si Long Xiao sa kanyang harapan, puno ng gulat ang kanyang mukha. Gusto ko pang tumakbo. Lumabas si David, at ang kanyang katawan ay agad na lumitaw sa harap ni Long Xiao, na sinundan ng isang gintong kamao na bumagsak sa dibdib ni Long Xiao, at si Long Xiao ay bumulwak ng isang bibig ng dugo. Agad na lumipad ang katawan ni Long Xiao, na bumubuo ng parabola sa hangin. Si Long Xiao, na tumakas na sa di kalayuan, ay itinulak pabalik sa martial arts field ni David. Ang katawan ni Long Xiao ay bumagsak ng husto sa martial arts arena, at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot habang siya ay tumingin sa paligid. Lahat ay tumingin kay Long Xiao at sumambulat sa masayang tawa at paghamak. Tumayo si Long Xiao at tumingin sa mga taong tumatawa sa kanya sa loob ng isang linggo. Alam ang layunin ng pagpatay ni Long Xiao, agad na itinikom ng mga taong iyon ang kanilang mga bibig, dahil hindi pa tapos ang labanan, sino ang makakasiguro na mananalo si David sa huli. Sa ngayon, dehado pa rin si David, ngunit gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa labanan. Kung may pagkakataon si Long Xiao na talunin si David, hindi ba ang mapanuksong mga taong ito ay namatay ng walang libingan? Unti-unting bumagsak ang katawan ni David mula sa himpapawid at lumapag sa harap ni Long Xiao. Sabi ko, hindi ka makakatakas, isa sa atin ang dapat mamatay. Tumingin si David kay Long Xiao at malamig na sinabi. Paano mo masisira ang vacuum? Ang mga mata ni Long Xiao ay puno ng gulat, at ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakakunot. Hindi ko lang sisirain ang kawalan, dudurugin ko ang ulo mo. Pagkatapos magsalita ni David, lumabas siya gamit ang isang paa, at sa isang iglap ay iniwas niya ang kanyang kamao. Sa itaas ng kamao, isang gintong liwanag ang kumislap na maaaring sirain ang tuyo at bulok, at ang buong mundo ay nagbago ng kulay. Nagulat si Long Xiao, at tumaas ang itim na liwanag mula sa kanyang katawan, sinusubukang hadlangan ang pag-atake ni David. Boom! Ngunit ito ay walang kabuluhan, ang itim na ilaw sa katawan ni Long Xiao ay nabasag sa isang iglap, at pagkatapos ay ang kanyang buong katawan ay sumabog palayo. Si Long Xiao sa hangin ay nagsuka ng dugo, ang kanyang ekspresyon ay napakabangis. Nang makita ang eksenang ito, natuwa ang lahat at nagsimulang maghiyawan muli. Patayin siya, patayin ang Long Xiao na iyon. Halika, hindi dapat payagang mabuhay si Long Xiao. Puputulin ko siya ng 1,000 espada. Maraming tao ang nagsimulang magsaya para kay David at nagkakaisang kinundena si Long Xiao. Nakinig si Zhao Chuang sa sigaw ng mga tao, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Sino man ang malakas sa grassroots gang na ito ay susuportahan ng sino man. Sa pakikinig sa dagandong ng karamihan, galit na galit si Long Xiao, ngunit wala siyang magawa. Sa sandaling ito, ibinaling ni David ang kanyang ulo upang tingnan ang lahat. Ang lahat ng mga tao mula sa Kyoto Martial Arts World ay nakaupo rito, na sumasaklaw sa halos lahat ng mga pamilyang Shuo. Anong kinalaman mo kung patayin ko siya o hindi? Huwag kang mag-isip ng ganyan, nakalimutan ko kung paano mo ako pinuntirya. Malamig ang mukha ni David at madilim ang tono. Sa madaling salita, lahat ng mga lalaking iyon mula sa martial arts world ay tahimik, bawat isa ay may kahihiyang ekspresyon.
Hahaha, damo lang sa dingding tong mga to. Sa mundo ng Kyoto Martial Arts, nakakalungkot din maghintay sa mga taong ito. David, lalaki ka rin, gamitin mo lahat ng lakas mo at ipaglaban mo ako hanggang kamatayan. Pinunasan ni Long Xiao ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at dahan-daang lumitaw ang kaluluwa ng kanyang katawan. Isang buong itim na ambon ang bumalot sa katawan ni Long Xiao. Laban ka hanggang kamatayan. Tumaas ang mga sulok ng bibig ni David, "You're not worth it." Pagkatapos magsalita, ang anyo ni David ay agad na nag-transform sa gintong liwanag, at nakarating siya sa harap ni Long Xiao sa isang iglap. Boom! Pangalawang suntok na iyon, ngunit ang suntok na ito ay may kapangyarihang makabasag ng lupa at direktang tumama sa dibdib ni Long Xiao, na naging sanhi ng paglubog ng dibdib ni Long Xiao at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang umikot. Ang David na ito ay higit na makapangyarihan kaysa sa naisip ko. Masyado akong nag-iisip. Sa taas ng pedestal, dahan-daang tumayo si Mr. Shi at diretsyong umalis. Pakiramdam niya ay hindi siya kailangan para sa paglalakbay na ito. Dapat niyang isipin si David at maniwala na si David ay maaaring manalo. Ano? Umungol si Long Xiao, puno ng galit ang kanyang galit, hindi niya alam kung paano ito ilalabas. Nalaman niya na sa harap ni David, wala man lang siyang kakayahang lumaban. Dahil sa biglaang pagkakaiba ng kapangyarihan na ito, naging mahirap para kay Long Xiao na tanggapin. Tumahimik ka, huminahon ka. Ang matandang boses sa isip ni Long Xiao ay nagpaalala sa kanya, may pagkakataon pa tayo. Nang matapos magsalita ang matandang boses, nakita niya ang mga itim na figure na lumalabas sa katawan ni Long Xiao. Tulad ng isang clone, ang bawat karakter na nagpupumilit ay may walang katapusang hininga. Sa pagtingin sa mga karakter na patuloy na lumilitaw, si Long Xiao ay nakaramdam ng kaunting katangahan. Hindi niya alam kung ano ang mga ito. Kabanata 1545. Ito ang lahat ng mapait na kaluluwa na ang kapangyarihan ay napasok sa iyo. Ngayon makinig ka sa akin at gawin ito. Hinimok ng matandang boses si Long Xiao na salakayin si David. Galit na sigaw ni Long Xiao, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang figure at lumipat patungo kay David nang hindi mahuhulaan. Gumalaw si Long Xiao at sabay na gumalaw ang mga anino. Si Long Xiao ay napapaligiran ng mga anino, at hindi niya ito makita. Ang hininga ay patuloy na tumataas, at bawat anino ay maaaring magdagdag ng lakas sa pag-atake ni Long Xiao. Hindi nagtagal, isang malaking puwersa ang sumabog, at hindi mabilang na mga itim na anino ang nag-overlap at sa wakas ay sumanib kay Long Xiao. Tahimik na pinanood ni David ang pag-atake ni Long Xiao. Walang ekspresyon sa mukha, tahimik lang siyang nakatayo. Nang nasa harap na niya si Long Xiao, naikuyom ni David ang kanyang kamao, isang gintong liwanag ang kumislap, at sinira niya ito. Alam ni David na sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang lahat ng engranding pandaraya ay isang ilusyon. Sa isang suntok, isang gintong liwanag ang biglang lumitaw, at ang kapangyarihang lumunok sa mga bundok at ilog ay agad na bumalot sa buong martial arts arena. Maging ang mga kalapit na bundok, sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, ay patuloy na nanginginig at gumagawa ng ingay. Sumimangot si Long Xiao, naramdaman niya ang paparating na panganib. Nagkaroon ng takot sa puso ni Long Xiao, at dahil sa takot na ito, hindi na siya nagpakita ng ganoong dominasyon. Natakot si Long Xiao na matalo siya ni David. Basura! Ang matandang boses ay sumangot ng masama, ramdam niya ang takot na taglay ni Long Xiao sa kanyang puso. Sa galit na sigaw ng isang kaluluwa, ang mga madilim na anino na orihinal na natipon sa paligid ni Long Xiao ay muling lumitaw at pinalibutan si David. Noon lang napagtanto ni Long Xiao na hindi talaga siya umaatake, pain lang siya. Ang suntok ni David ay tumama sa katawan ni Long Xiao, dahilan upang ang katawan ni Long Xiao ay agad na nahati at lumabas ang dugo. Ngunit kasabay nito, nabalot din si David ng hindi mabilang na mga itim na anino, tulad ng isang maltong kakainin ang kanyang puso, sinusubukang lemunin si David. Bumagsak si Long Xiao sa lupa, puno ng galit ang kanyang puso, napakahirap bumangon. Ngunit nang makitang si David ay nakulong, ang galit ni Long Xiao ay humupa rin ng husto. Hindi naniniwala si Long Xiao na ang kaluluwa sa kanyang katawan ay magtataksil sa kanya. Hindi mo kailangang magalit, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ka ngayon, kung maibibigay ko ito sa iba. Mabagal na sabi ng matandang boses. Tumayo si Long Xiao, lumibot ang kanyang mga mata sa paligid, naramdaman ng lahat ang tingin ni Long Xiao at sunod-sunod na ibinaba ang kanilang mga ulo. Sa wakas, nahulog ang tingin ni Long Xiao sa abalang master ng Long family.
Halika dito. Nag-order si Long Xiao para sa maraming tao. Ilang eksperto mula sa pamilyang Long ang maingat na naglakad. Master, ano pong order nyo? Tanong ng ilang eksperto mula sa pamilya ng Dragon. Gamitin natin ang kapangyarihan mo. Pagkatapos magsalita ni Long Xiao, ilang itim na sinag ng liwanag ang lumabas sa kanyang palad, na agad na tumama sa ilang master ng Long family. Kaagad pagkatapos, sa pamumuno ni Himang, ang enerhiya mula sa mga master ng Long family ay patuloy na dumadaloy sa katawan ni Long Xiao. Ilang Dragon Masters ang nakipaglaban, ngunit ito ay walang kabuluhan. Sa loob lang ng 10 segundo, ilang Dragon Masters ang naging mummified corpses. Nakaramdam din si Long Xiao ng ginhawa na hindi pa niya naramdaman. Sa pagkakataong ito, pinagsasama-sama natin. Mabagal na tumunog ang matandang boses, at pagkatapos ay naramdaman ni Long Xiao ang isang aura na tumataas sa kanyang katawan. Dahan-dahan, isang malaking itim na anino ang lumitaw sa likod ni Long Xiao. Nakita ko ang isang itim na anino na may hawak na whisk at nakasabit sa likod ni Long Xiao, at lahat ay tumingin sa eksena sa harap nila ng may pagtataka. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila kung ano ang hitsura ng isang kaluluwa. Hindi napansin ni Long Xiao ang pagbabago sa kanyang likuran, ngunit bigla itong hinampas ng kanyang palad. Isang malaking palad ang lumitaw sa hangin at isang nakakatakot na aura ang Bomb-a-Lot. Diretsyong tumama ang palad na ito kay David. Ngayon ay nakulong si David, at walang paraan upang harapin ang palad na ito. Sa tingin mo ba ay bitag ako nito? Nakangiting nakita ko ang isang gintong liwanag na kumikislap sa katawan ni David, na sinundan ng isang banal at dalisay na liwanag na tumataas sa langit. Ang mga anino na nakakulong kay David ay agad na nawala sa ilalim ng liwanag na ito. At marahan itong hinampes ni David gamit ang kanyang palad, direktang dumurog sa malaking palad ni Long Xiao. Demonyo pala ang kaluluwa sa katawan mo. Tumingin si David sa anino sa likod ni Long Xiao at malamig na sinabi. Napakapangit ng mukha ni Long Xiao. Nagkunwari lang itong si David na nakulong ng kusa, at para bang masaya siya sa wala. Nagamit na ngayon ni Long Xiao ang halos lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi niya matulungan si David. Ngayon kahit na ang mga kaluluwa ay tunay na nagsanib, ngunit wala pa ring kinalaman kay David. Hindi maintindihan ni Long Xiao kung bakit napakalakas nitong si David, bakit kaya niya itong idiin kahit saan. Pangit ang mukha ni Long Xiao, at ang kaluluwa sa likod niya ay mas pangit kaysa sa kanya. Ang dahilan kung bakit niya sinundan ang tunay na pagsasanib ni Long Xiao ay para patayin si David. Pero ayokong magpanggap si David na nakulong siya. Ngayon na ang kaluluwa ay tunay na sumanib kay Long Xiao, ito ay buhay at kamatayan. Kung mamatay si Long Xiao, ang kaluluwa ay magwawakas din. Nabuhay ako ng libu-libong taon, lagi kong pinangarap na maipanganak muli, ngunit kung ang kaluluwa ay nakakalat ng ganito, paano ito tatanggapin ng kaluluwang ito? Hinding-hindi ako papayag na mabaygo. Malakas na sumigaw si Long Xiao, ngunit ang boses na ibinigay niya ay napakatanda at paos. Alam ni David na ito ang tinig ng kaluluwa. Hindi nagtagal nakita ko ang alikabok sa mga kamay ng mga kaluluwa, at isang malaking itim na butas ang lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang black hole ay may walang katapusang pagsipsip, at sisipsipin nito si David dito. Sa paglitaw ng black hole, patuloy na kumalat ang nanginginig na aura, at kinabahan ang lahat. Lahat ay ipinanganak, lahat ay nawasak, lahat ay may patutunguhan. May binulong si Long Xiao, at ang aura na nagmumula sa black hole ay naging mas nakakatakot. Tumangala si David sa black hole, at sa wakas ay nagkaroon ng marangal na ekspresyon sa kanyang mukha. Pinapaalis ba ako nito? Pinaikit ni David ang kanyang mga mata, ngunit nilabag ko ang espasyong ito. Tumalon ang katawan ni David at dumiretso sa black hole. Kasabay ng paglundag niya, si David ay nagpalabas ng walang katapusang gintong liwanag. Banal na kamao ng liwanag. Sunod-sunod, ang banal na liwanag ni Shireori ay patuloy na gumagalaw patungo sa black hole. Ang Holy Light Fist ay isa ring sinaunang teknik na ipinasa kay David ng isang matandang diablo na nasa loob ng libu-libong taon, at ang misteryo ay natural na hindi maintindihan. Si David mismo ay hindi lubos na nauunawaan ang misteryo ng Shenguang Feast. Sunod-sunod na nilamon ng black hole ang banal na liwanag. Hahaha, walang kwenta, ito ang tawag ng underworld, walang makakapigil. Tumawa ang kaluluwa. Hindi gumawa ng ingay si David, ngunit ikinaway niya ang kanyang mga kamao patungo sa black hole, at ang mga banal na sinag ng liwanag ay nawala sa black hole.
Hindi nagtagal ay nanginig ang langit at ang lupa, at pagkatapos ay nagsimulang umikot ang buong langit, na parang hinihila ng malakas. Boom! Isang puting liwanag ang sumabog mula sa black hole, kasing liwanag ng araw. At ang itim na butas ay nawala sa isang iglap, na walang iniwang bakas sa ilalim ng mabangis na puting liwanag na ito. Unti-unting kumupas ang liwanag at bumalik ang langit sa orihinal nitong anyo. Hindi nakaimik si Long Xiao, at gayon din ang kaluluwa sa likod ni Long Xiao. So much for that. Ngumiti ng malamig si David. Pagkatapos magsalita, tumalon si David, at pagkatapos ay isang gintong espiritual na kapangyarihan ang bumagsak kay Long Xiao. Boom! Ang suntok na ito ay direktang dumura ng dugo mula sa bibig ni Long Xiao, at ang espiritu sa likod niya ay nag-alinlangan din at lumabo. Go hard! Ikaw at ako ay hindi makakatakas. Sinabi ng kaluluwa kay Long Xiao bilang pagsuko. Kabanata 1546. Nang marinig ni Long Xiao ang mga salita ng kaluluwa, halos gumuho ang kanyang puso. Ang kanyang pagtitiwala ay nasa kaluluwa sa kanyang katawan, ngunit ngayon ang kaluluwa ay nagsabi ng gayong mga salita. So hindi sila namamatay. Ayaw mamatay ni Long Xiao, sa wakas ay nakipag-break siya sa Great Marquis of Wu, at hindi pa rin niya nai-enjoy ang pakiramdam ng pagsamba. David, inaamin ko ang pagkatalo, inaamin ko ang pagkatalo. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Si Long Xiao ay bumagsak, ganap na bumagsak. Ayaw niyang mamatay, at ayaw na niyang lumaban pa. Nais lang niyang madaanan siya ni David. Sa pagkakataong ito, nagmamadali ang kaluluwa ni Long Xiao. Ngayon ay tuluyan ng bumagsak si Long Xiao at wala na siyang pag-asa. Ang kaluluwa ay nagsisisi ngayon, at ito ay ganap na sumanib kay Long Xiao. Ngayong iisa ang kapalaran nilang dalawa, ang pagbagsak ni Long Xiao ay naging sobrang pasibo ng kaluluwa. Balimatard, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Dumagundong ang espiritu. Ngunit hindi ito narinig ni Long Xiao, ganap na binaliwala ito, at patuloy na sumunod kay David upang humingi ng awa. David, I know your identity. I am your brother. You can't kill me. We are family. Nais ni Long Xiao na laruin ang emosyonal na card kay David, hanggat mabubuhay siya, magagawa ni Long Xiao ang lahat. Shut up! Wala akong pamilya na katulad mo. Hindi mahalaga kung si David ay hindi makinig sa kung ano ang sasabihin ni Long Xiao, mas maraming sinabi ni Long Xiao, mas magagalit si David. Ang kanyang ina ay nakakulong ng mahigit 20 taon, ngunit itong si Long Xiao ay nagsabi na siya ay pamilya. Malamig ang mukha ni David, patuloy na kumikislap ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan, at hakbang-hakbang siyang naglakad patungo kay Long Xiao. Lumuhad si Long Xiao kay David kasabay ng palo. Sa ilalim ng tingin ng lahat ng martial arts, lumuhad talaga siya kay David. Sa sandaling ito, si Long Xiao ay ganap na naliligaw. Hahaha, hindi ko inaasahan na duwag din si Long Xiao. Kanina pa, hindi ba siya baliw? Nais niyang maging unang tao sa mundo ng martial arts, ngunit ngayon ay nakaluhod na siya. Ito ay isang lalaki lamang na malakas sa labas at nagtatrabaho ng husto sa parehong oras. Hindi ito gumagana para sa kung ano ito. Nang makitang lumuhad si Long Xiao, maraming tao ang nagsimulang tuyain ng malakas. Basura, sayang, bakit katawan mo pa ang pinili ko? Galit na nagmura ang kaluluwa, at pagkatapos ay isang banal na pakiramdam ang agad na lumabas sa utak ni Long Xiao. Dapat ganap na kontrolin ng kaluluwa ang katawan ni Long Xiao, kung hindi ay mamamatay sila. Sa sandaling lumapit si David kay Long Xiao, isang malamig na aura ang biglang lumitaw sa katawan ni Long Xiao. Kaagad pagkatapos, si Long Xiao, na nakaluhod sa lupa, ay biglang sumugod kay David, sumisigaw mula sa kanyang bibig. Kahit handa si David, binugbog siya at napaatras. Ngunit ngayong lumakas na ang katawan ni David, kahit na biglang kumilos si Long Xiao, hindi niya kayang saktan si David. Bagamat si Long Xiao ay nasa ilalim na ng kontrol ng espiritong iyon, ang kapangyarihan ng espiritong iyon ay bumaba rin ng husto, at natatakot ako na hindi ito kasing lakas ng kapangyarihang nagmumula kay Long Xiao. Ang kaluluwang ito ay ayaw lang tumayo dahil alam nitong kahit lumuhad ito kay David, hindi pa rin ito makakatakas sa kapalaran ng kamatayan. Hinawakan ni David ang gininto ang ilaw sa kanyang kamay at binasag si Long Xiao sa dibdib ng walang awa na suntok. Sa isang iglap, isang malaking butas ang nataman sa dibdib ni Long Xiao, at isang itim na anino ang agad na tumama sa katawan ni Long Xiao. Bumagsak ang anino sa lupa at tila may gustong sabihin, ngunit tinamaan ito ni David sa kaibuturan.
Nang walang kaluluwa, nabawi ni Long Xiao ang kontrol sa kanyang katawan, tinitingnan ang butas ng dugo sa kanyang dibdib, puno ng takot ang mga mata ni Long Xiao. Pakiusap, bitawan mo ako, bitawan mo ako. Sumigaw si Long Xiao, puno ng panalangin ang kanyang mukha. Hindi kita pababayaan, hindi lang ikaw, ang Long family na nag-iisa, hindi ko pababayaan. Pagkatapos magsalita ni David, marahas niyang hinampas ang ulo ni Long Xiao. Sa isang iglap, ang ulo ni Long Xiao ay nabasag sa mga piraso, ang hininga mula sa kanyang katawan ay dahan-daang nawala, at wala nang natitirang bakas ng hininga. Sa pagtingin sa namatay na si Long Xiao, si David ay walang kahit katiting na kagalakan ng tagumpay sa kanyang puso. Mabagal na naglalakad sa martial arts field, umalis si David nang hindi lumilingon. Mahabang pamilya, nandito ako. Nanlamig ang mga mata ni David. Pamilya ng dragon. Sa sandaling ito, mayroong walang ulo na katawan sa Long Family Hall, at ang katawan na ito ay kay Long Xiao. Tiningnan ni Long Jingguo ang katawan ng kanyang anak at hindi makapaniwala sa mahabang panahon. Hindi. Imposible, tiyak na hindi ko ito anak, ang anak ko ay isang dakilang marquis, walang makakapatay sa kanya. Napakamot ng ulo si Long Jingguo, dahil wala siyang ulo, ayaw maniwala ni Long Jingguo. Dahil dito, palagi niyang naiisip na buhay pa ang kanyang anak. Guru, ito talaga ang katawan ng Young Master, tapos si David ay nakapasok din kay Doho, kaya ang Young Master. Sabi ni Long Xingshu sa mahinang boses. Tumahimik ka para sa akin. Hindi mamamatay ang anak ko, hindi mamamatay si Xiaoer, babalik siya agad. Sigaw ni Long Jingguo, ayaw niyang aminin na totoo. Tumabi si Long Xingshu, walang pakialam ang kanyang mukha, at tumigil siya sa pagsasalita. Pagkaraan ng ilang sandali, tila tinanggap ni Long Jingguo ang katotohanan at napaluha. Xiaoer, anak ko, bakit ka namatay? Bakit ka namatay? Ibinagsak ni Long Jingguo ang sarili sa katawan ni Long Xiao at umiyak. Yun lang, David, gagantay talaga ako sayo, gagantay ako sayo. Pinunasan ni Long Jingguo ang mga luha, at ang kanyang mga mata ay naging mas mabangis. Dumiretso ka at tumungo sa Long Family Dungeon. Pumasok si Long Jingguo sa piitan na may galit sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, nakita ni Long Ruotong si Long Jingguo na paparating at diretsong tumayo. After so many years, nakasanayan na niya. Sa tuwing darating si Long Jingguo, kinakalawang siya. Tamang-tama, kinuha ni Long Jingguo ang letigo at pinalo ng malakas si Long Ruotong. Gusto niyang ilabas lahat ng galit niya sa Long Ruotong na ito. Hindi nagtagal, si Long Jingguo ay napagod at naghahabol ng hininga. Pinatay ng anak mo ang anak ko. Dapat kong ipaghiganti ang paghihiganting ito. Hahayaan kitang panoorin ang pagkamatay ng anak mo. Mabangis na sabi ni Long Jingguo kay Long Ruotong. Nang marinig ang pagbanggit ng kanyang anak, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Long Ruotong. Ngunit mabilis itong lumipas, pagkatapos ng napakaraming taon, ayaw ni Long Ruotong na mapansin ni Long Jingguo ang kahit katiting na kahinaan sa kanya. Alam ni Long Ruotong na kapag mas nagmamalasakit siya sa kanyang anak, mas magiging mapanganib ang kanyang anak. Nang makitang hindi nagbago ang ekspresyon ni Long Ruotong, galit na lumabas si Long Jingguo sa piitan. Guru, may nag-anunsyo na pupunta si David sa Long family, isa siyang dakilang marquis, ano ang dapat nating gawin? Mabilis na tanong ni Long Xingshu. Ang isang malaking marquis ay maaaring ganap na sirain ang buong pinalawak na pamilya. Nawala sa pag-iisip si Long Jingguo at hindi alam kung ano ang gagawin. Fine marquis, ano ang gagawin ng Long family para labanan? Kahit na paulit-ulit niyang sinasabi na gusto niyang ipaghiganti ang kanyang anak, paano pa kaya sa kanya ang kapangyarihang iyon? Matapos mag-isip sandali, ang mga mata ni Long Jingguo ay kumislap sa lamig at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Xingshu, pumunta at tipunin ang lahat sa pamilyang Long upang maghanda sa pagtatanggol laban sa mga dayuhang kaaway. Inutusan ni Long Jingguo si Long Xingshu. Matapos ilayo si Long Xingshu, tahimik na naglakad si Long Jingguo papunta sa study. Hindi nagtagal, lumabas si Long Jingguo na may dalang sulat at binuksan ang isang lihim na silid sa likod bahay ng pamilya Long. May 4 na tao na nagpapahinga sa secret room. Ang 4 na taong ito ang pinakamaimpluwensyang tao sa pamilyang Long. Ito ang kaharian ng Yumaong Wao. Gayunpaman, kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng 4 na taong ito. Ito ang trump card ni Long Jingguo, at hindi ito mahahayag ng madali.
Ngunit sa pagkakataong ito ay kailangang gamitin sila ni Long Jingguo. Kahit na lumapit ang apat na tao na ito, alam ni Long Jingguo na hindi sila magiging kalaban ni David. May iba pang inaayos si Long Jingguo para sa kanila. Kayong apat, kunin ang aking sulat at magpadala ng isang tao sa Zeshao Manor. Sabi ni Long Jingguo sa apat. Master, sino ang kinukuha mo? Tanong ng isa sa kanila. Kabanata 1547. Huwag ka nang magtanong, magpadala ka at maglakas loob na bumalik ka agad. Pagkatapos magsalita ni Long Jingguo, sinabihan niya ang mga tao na maghintay sa labas, at muli siyang pumasok sa kuweba. Paglabas niya, may isa pang tao doon. Nakita niya na ang mga kamay at paa ng taong ito ay nakakidena ng bakal at ang kanyang ulo ay natatakpan ng itim na gasa, kaya hindi niya ito makita. Tandaan, ang liham ay dapat ihatid sa isang taong nagngangalang Han Fusheng. Naiintindihan mo ba? Si Long Jingguo ay time na hinimok muli. Hindi nagtagal, inihatid sila ng apat na taong ito palayo, at naglabas si Long Jingguo ng mga maitim na bato mula sa lihim na silid at inilagay silang lahat sa piitan. David, kahit mamatay ako kasama mo, papatayin kita. Ang mga mata ni Long Jingguo ay puno ng kalubhaan. Ngunit ang ginawa ni Long Jingguo ay nakita ni Long Xingshu na nagtatago sa gilid. Alam ni Long Xingshu na ang pamilya Long ay nasa sandali ng buhay at kamatayan. Ang dakilang marquis, ang pamilyang Long ay lumabas ng buong lakas, at imposibleng harapin ito. Talagang itinago ni Long Jingguo ang Thunderstone sa loob ng napakaraming araw. Nangangahulugan ba ito na ang buong pamilya ng Long ay mawawasak kasama ng David na iyon? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Long Xingshu, at ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakakunot. WHO. Tila naramdaman ni Long Jingguo na may tao sa paligid niya at alertong nagtanong. Nagulat si Long Xingshu at mabilis na umatras, habang si Long Jingguo ay naglakad sa kanyang direksyon. Nang makitang malapit ng matagpuan si Long Xingshu, isang dominanteng aura ang agad na bumalot sa buong pamilya ni Long. Tapos may malakas na kalabog. Direktang nasira ang tarangkahan ng pamilya Long. Long Jingguo, umalis ka dito. Umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni David. Nagbago ang ekspresyon ni Long Jingguo, at pagkatapos ay tumalon ang kanyang katawan at naglakad patungo sa harapan. Nakahinga ng maluwag si Long Xingshu at nagmamadaling pumunta sa harap ng bakuran. Nang sumugod si Long Jingguo sa harap ng bakuran, nakita niya ang maraming bangkay na nakahandusay sa lupa. Sa isang maikling sandali, talagang pinatay ni David ang napakaraming miyembro ng pamilyang Long. David, pinatay mo si Shaor at naglakas loob na pumunta sa pamilyang Long, napakadaya mo. Tinitigan ni Long Jingguo si David at sumigaw ng malakas. Sa sandaling ito, si Long Jingguo ay may hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Ilang buwan na ang nakalipas, nang makita niya si David, akala niya ay langgam lang si David. Ngunit ngayon si David ay naging kanyang hindi maabot na figure. Masyadong madaya. Tumawa si David, hindi lang gusto kong patayin ang anak mo, kundi gusto ko ring patayin ang buong pamilya ni Long. Masunurin mong pakakawalan ng aking ina, at mapapadali ko ng kaunti ang pagkamatay mo. Presumptuous, paano mo masasabing may dugo ka rin ng Dragon family ko at ako rin ang matanda sayo? Ganyan ka ba makipag-usap sa mga magulang mo? Galit na sinaway ni Long Jingguo si David. Panganay. Karapat-dapat ka rin. Nang matapos magsalita si David, kumislap ang kanyang katawan, ngunit nasa harap na siya ni Long Jingguo, at pagkatapos ay sinampal niya ng malakas sa mukha si Long Jingguo. Wala nang oras si Long Jingguo para umiwas, nataman siya ng husto kaya nalaglag ang mga ngipin sa kanyang bibig. Bilang pinuno ng pamilyang Long, sinampal siya ngayon ni David sa harap ng maraming katulong, na nagpahiya kay Long Jingguo. David, kung may kakayahan ka, pwede mo akong patayin, at gagawin kong imposibleng makita mo ang nanay mo sa buhay mo. Kinagat ni Long Jingguo ang kanyang mga ngipin at malakas na binyantaan si David. Ang mga salita ni Long Jingguo ay talagang nagulat kay David. Habang nasa kamay pa rin ni Long Jingguo ang kanyang ina, hindi naglakas loob si David na kumilos ng masyadong nagmamadali. Nang makitang natatakot si David sa kanyang sarili, agad na naging proud si Long Jingguo. Puntahan mo na ang anak ko. Kung nasiyahan ako, maaari kong isaalang-alang na palayain ang iyong ina. Sabi ni Long Jingguo kay David. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, at tinitigan niya si Long Jingguo ng mataman. Hayaan mo akong lumuhod, sulit ka din.
Pagkatapos magsalita ni David, ang mga putok ng kakilakilabot na pamimilit ay agad na lumabas sa kanyang katawan. Sa ilalim ng pamimilit na ito, naramdaman ng lahat ng miyembro ng Long family na lumubog ang kanilang mga balikat at bumagsak ng husto sa lupa, at ilang mahihinang malalakas na tao ang nagsuka ng dugo at namatay sa lugar. Kahit na ang Long Jingguo na iyon ay matigas ang ulo na dinanas ang pagpilit na ito, at sa wakas ay nahulog sa lupa ng walang magawa. Tumingin si David kay Long Jingguo na nakaluhod sa kanyang harapan, "Sinasabi ko sa iyo, wala kang kwalipikasyon na makipag-usap sa akin, wala kang pagpipilian kundi makinig sa akin, at mayroon akong 10,000 paraan upang gawing mas masahol pa ang buhay kaysa sa kamatayan." Gaya ng sinabi ni David, ang gintong liwanag ay agad na nawala sa katawan ni Long Jingguo. Hindi nagtagal, naramdaman ni Long Jingguo ang hindi mabata na pangangati sa buong katawan niya, at naroon din ang matinding sakit. Parang 10,000 langgam na kumakain ng puso, hindi banggitin ang sakit. Gamulong si Long Jingguo sa lupa na may mabangis na ekspresyon. Ang henerasyon gulang na si Wao ay gumugulong na ngayon sa lupa na parang kontrabida. Ang mga Long family servant na iyon na tumingin kay Long Jingguo ng ganito ay lahat ay may hindi maipaliwanag na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tanging si Long Xingshu lamang ang lumuhad sa lupa na may bahagyang lamig sa kanyang ekspresyon. "Sige, bibitawan ko, pangako, hayaan mo ang nanay mo." Napabuntong hininga si Long Jingguo at marahas na pinahirapan, upang pumayag lamang siya sa kahilingan ni David. Nang makitang sumang-ayon si Long Jingguo, iwinagayway ni David ang kanyang kamay, at biglang lumabas ang gintong liwanag mula sa katawan ni Long Jingguo. Sa puntong ito, si Long Jingguo ay pinagpawisan na, at huminga siya ng malalim bago tumayo. "Dalhin mo ako." Malamig na sabi ni David kay Long Jingguo. Alam niyang si Long Jingguo lang ang makakapagbukas ng pasukan ng kuweba. Tumango si Long Jingguo, pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa likod bahay, habang si David ay sumunod sa likuran. Hindi makakapunta. Sa sandaling ito, si Long Xingshu, na nakaluhod sa lupa, ay biglang tumayo at sinabi kay David. Tumingin si David kay Long Xingshu at nagtanong, ano ang nangyayari? At nang makita ni Long Jingguo na biglang tumayo si Long Xingshu, agad niyang tiningnan si Long Xingshu ng mabangis. "David, hindi ka maaaring pumunta sa piitan sa sandaling ito, matagal nang nawala ang piitan ng iyong ina. Kahit na ikaw si Daloo Jinxian, madudurog ka. Gagamitin ni Long Jingguo ang buong pamilya ng Long para malunod kasama ka sa sandaling ito." Sabi ni Long Xingshu kay David. Nagulat si David at lumingon kay Long Jingguo. Si Long Jingguo ay nababaliw sa sandaling ito, sumisigaw, "Long Xingshu, ano ang sinasabi mo na papatayin kita?" Hindi naisip ni Long Jingguo na si Long Xingshu ay palaging tapat sa kanyang tabi, bakit bigla siyang magsasabi ng mga salitang ito sa oras na ito. Binaril ni Long Jingguo si Long Xingshu, at ang unang putok ay isang walang awa na galaw. Pagkatapos ng lahat, si Long Jingguo ay isang veteranong martial artist. Bagamat hindi niya nagawang talunin si David, ang pagharap kay Long Xingshu ay hindi isang simpleng dagok. Ngunit sino ang nakakaalam na hinampos ni Long Jingguo ng palad si Long Xingshu, habang pinaikit ni Long Xingshu ang kanyang mga mata, at biglang lumabas ang isang fighting aura mula sa kanyang katawan. Itinulak palabas gamit ang isang palad, marahas silang nabangga sa palad ni Long Jingguo. Boom! Isang malakas na pagsabog. Ang katawan ni Long Jingguo ay talagang umatras ng ilang hakbang, habang si Long Xingshu ay umatras at pinatatag ang kanyang katawan. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat sa lahat. Pagdating niya kay David, sumimangot din siya. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Long Xingshu ay napakalakas. Gayunpaman, napakalalim na nagtago si Long Xingshu kaya't hindi ito napansin ni David. "Long Xingshu? Ikaw? Kailan ka naging napakalakas?" Gulat na tiningnan ni Long Jingguo si Long Xingshu at nagtanong. "Bilang subsidiary na miyembro ng Long family, miyembro din ako ng Long family at tapat ako sa Long family. Sa napakaraming taon, bilang pinuno ng Long family, ibinibigay mo lamang ang pinakamahusay na mapagkukunan sa iyong anak, at wala kaming makukuha. Dahil hindi ka nagbibigay ng mga mapagkukunan, maaari ko lamang itong makuha sa sarili kong paraan. Lihim akong naglilinang upang balang araw ako ang maging pinuno ng Long family at palitan ang iyong ama at anak." Nakangiting sabi ni Long Xingshu kay Long Jingguo. Kabanata 1548.
Sa sandaling ito, tila biglang napagtanto ni Long Jingguo, ang tubig ng Longquan na iyon ay hindi orihinal na pinatuyo, ngunit ninakaw mo ito. Noon lamang nais ni Long Jingguo na maunawaan kung bakit ang tubig ng Longquan, ang pinakamahalagang likas na yaman ng pamilya Long, ay unti-unting bumababa, at sa wakas ay halos maubos na ito. Lumalabas na lihim na ginagamit ito ni Long Xingshu. Si Long Xingshu ang namamahala sa Longquan Water, at hindi ito pinaghihinalaan ni Long Jingguo. Now that I think about it, it's really ironic. Ikaw na Taksil, hinding-hindi kita mapapatawad. Galit na galit si Long Jingguo at inatake muli si Long Xingshu. Ngunit pagkatapos lamang ng 2 hakbang, siya ay dinaig ng isang malaking puwersa ng pagsipsip. Sa sandaling iwagayway ni David ang kanyang kamay, hinawakan niya si Long Jingguo sa kanyang kamay. How dare you lie to me? Tinitigan ni David si Long Jingguo, at pagkatapos ay sinuntok si Long Jingguo sa dibdib. Lumuwa si Long Jingguo ng isang subo ng dugo, ang kanyang mukha ay puno ng kakilakilabot na kulay. David, pinatay mo ako? Pinatay mo ako, hindi mo malalaman kung nasaan ang iyong ina. Kinagat ni Long Jingguo ang kanyang mga ngipin. Sabihin mo sa akin, saan nagtatago ang nanay ko? Hinawakan ni David ang kwelyo ni Long Jingguo, nanginginig at patuloy na umuungal. Haha, hindi ko lang sinasabi sa'yo, gusto kong hindi mo na makita. Tumawa si Long Jingguo. Ano? Dinurog ni David si Long Jingguo na parang nabaliw. Pindutin, hampasin ang laman. Ang mukha ni Long Jingguo ay deformed, ngunit hindi niya ito sinabi. Nakahinga lang ng maluwag si Long Jingguo, ngunit hindi pa rin niya sinabi kung saan niya itinago ang ina ni David. Pinadala niya ang iyong ina sa Zishao Mansion. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Long Xingshu. Zishao Mansion. Kumunat ang noo ni David, kanina pa niya narinig ang pangalang iyon. Mukhang itong Zishao Mansion ang gustong mag-propose ng kasal sa nanay niya noon. Nang maglaon, tumakas ang kanyang ina sa kasal, at tinugis siya ng mga tao ng Zishao Mansion. Nasaan ang Zishao Mansion? Tanong ni David. Umiling si Long Xingshu, hindi ko rin alam. Itinuon ni David ang kanyang tingin kay Long Jingguo, sabihin mo sa akin, nasaan ang Zishao Mansion? Hindi ko sasabihin sa'yo. Kinagat ni Long Jingguo ang kanyang mga ngipin at pagkatapos ay tinitigan si Long Xingshu. Hindi mo na kailangan tanungin, 4 na tao ang pinadala niya, at pagdating ng panahon, tanungin mo na lang iyong 4. Binigyan ni Long Xingshu si David ng ideya. Nang marinig ito ni Long Jingguo, agad niyang sinaway, Long Xingshu, taksil ka sa pamilyang Long, dapat kang mamatay. Tinatraidor ba ako sa pamilyang Long? Hindi mo man lang pinapatawad ang sarili mong kapatid na mas masahol pa sa baboy at asong katulad mo. Tumawa si Long Xingshu. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Long Jing, hindi niya akalain na mahuhulog siya sa puntong ito. Dahil wala itong silbi, pagkatapos ay mamatay ka. Malamig na tiningnan ni David si Long Jingguo, at pagkatapos ay lumabas. Puff! Agad na nadurog ang ulo ni Long Jingguo, at walang tunog sa isang iglap. Matapos patayin ni David si Long Jingguo, napunta ang kanyang tingin sa natitirang bahagi ng pamilya Long. Naramdaman naman ng iba ang tingin ni David at sunod-sunod na ibinaba ang kanilang mga ulo. David, ikaw at ako ay magkapareho sa dugo ng pamilya ng dragon, at hindi nila alam ang tungkol dito. Sana wag mo silang patayin lahat. Hanggat ako ang magiging pinuno ng pamilyang Long, tiyak na i-aanonsyo ko sa buong mundo ng martial arts na ang aming pamilyang Long ay nasa likod mo at hinding-hindi mo magiging kaaway. Taos-pusong sinabi ni Long Xingshu kay David. Tumingin si David kay Long Xingshu, hindi niya alam kung totoo o hindi ang mga sinabi ni Long Xingshu, ngunit talagang hindi alam ng mga tao sa pamilyang Long, lahat ng mga bagay na ito ay ginawa ni Long Jingguo. Okay, naniniwala ako sa'yo. Tumanggaw si David. Masaya si Long Xingshu sa kanyang puso nang suportahan siya ni David, ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Long family ay ligtas, sino ang maglalakas loob na suwayin ang Long family. Si Long Xingshu ay natural na naging pinuno ng Long family, habang si David ay nanatili sa Long family para hintayin ang pagbabalik ng 4. Bundok Kunlun, sa paanan ng bundok. Nagmamadali silang 4 na naglakad pasulong kasama ang isang lalaki na natatakpan ng itim na scarf ang mukha. Bago lumakad papunta sa bato, huminto ang 4 na tao.
Matapos pagmasdan ang paligid, ang isa sa kanila ay humakbang pasulong, sumisigaw ng mga salita sa kanyang bibig, at pagkatapos ay nakita niya ang isang alon ng kawalan ng laman sa hangin, at pagkatapos ay lumitaw ang isang madilim na bitek sa oras at espasyo. Nang makita ito ng apat, dali-dali nilang pinapasok ang mga ito, at saka tinatakan ang bitek. Hindi nagtagal ay nagbago ang tanawin sa harapan nilang apat. Ang orihinal na kapaligirang may linya na puno ay natatakpan na ngayon ng nyebe. Sa kabutihang palad, ang apat na taong ito ay nasa kaharian ng Marquis, at ang lamig na ito ay hindi nakakaapekto sa kanila. Tumangala silang apat at nakita nila sa di kalayuan ang isang napakagandang palasyo. Sa ilalim ng refleksyon ng puting nyebe, ang palasyo ay napakarilag. Ito ay isang maalamat na lihim na kaharian. Kung maaari kang pumunta dito para sa isang lakad sa iyong buhay, ito ay hindi isang pag-aaksaya ng oras. Bumantong hininga ang isa at saka naglakad patungo sa palasyo. Pagdating nilang apat sa gate ng palasyo, nakita nila ang tatlong ginintoang figure sa board, Zeshao Mansion. Sa harap ng Zeshao Manor, dalawang gwardya ang nakasuot ng silver armor na may madilim na ekspresyon. Napakalakas ng hininga sa kanyang katawan, mas malakas kaysa sa apat na taong ito. Sino ka? Malamig na tanong ng guard. Galing kami sa Long family. Pumunta kami sa Zeshao Mansion para magpadala ng isang tao sa amin, at mayroon kaming sulat na kailangang ihatid sa isang lalaking nagngangalang Han Posheng. Lumapit ang isa sa apat at maingat na sinabi. Matapang, kami, ang pinuno ng palasyo ng Zeshao Palace, maaari mo rin ba siyang tawagin sa kanyang unang pangalan? Galit na galit ang dalawang gwardya, at agad na sumabog ang hininga sa kanilang katawan. Bumagsak sa lupa ang apat na Dragon Masters habang nanlambot ang kanilang mga binti. Ang apat na taong ito ay ang lakas ng yumaong Marquis. Sa mundo ng martial arts ng Kyoto, sila ay itinuturing na mga master, kung hindi ay hindi sila gagamitin ni Long Jingguo bilang trump card. Ngunit ngayon, ang apat na Dragon Clan Master na ito ay walang kapangyarihang lumaban sa harap ng dalawang gwardya ng Zeshao Mansion. You two spare your lives, hindi rin natin sinasadya. Wala sa kanila ang naniniwala na ang isang lalaking nagngangalang Han Posheng ay ang pinuno ng palasyo ng Zeshao Palace. Kung ipinaliwanag ito ni Long Jingguo sa kanila, hinding-hindi sila magtatanong ng ganyan. Sa katunayan, hindi alam ni Long Jingguo na si Han Posheng ay manugang lamang ng Zeshao Mansion, at umibig siya sa ina ni David, si Long Ruotong. Sino ang mag-aakalang mahigit 20 taon na ang lumipas, si Han Posheng ay naging pinuno ng palasyo ng Zeshao Palace. May utos ang Panginoon ng palasyo, papasukin mo sila. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang liwanag sa hangin, at pagkatapos ay lumabas sa liwanag ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Ang babae ay may hairpin at makinis na balat, ngunit siya ay mukhang isang utusan mula sa Zeshao Mansion. Bahagyang tumango ang dalawang guard nang makita ang babae. Ang apat na master ng Dragon Family ay tumayo, kinuha si Long Ruotong, at sinundan ang babae sa liwanag. Nawala ang liwanag, at nawala ang mga figure ng ilang tao. Nang mag-react ang apat na Dragon Masters, nakita nilang nasa hall na sila. Ang bulwagan ay napakalaki, ngunit ito ay walang laman. Ang apat na master ng pamilya ng Dragon ay hindi nang ahas na huminga. Dito, naramdaman ng apat na master ng pamilya ng Dragon na hindi sila kasing galing ng mga langgam. Bumalik ka master, may nagdala. Sabi ng babae sa puting marble chair sa harap niya. Nang ang apat na eksperto ng pamilya Long ay nagulat, bakit ang babaeng ito ay nagsasalita sa hangin. May isang alon ng hangin, at pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang medyo may edad na lalaki sa bakanteng upuan. Ang lalaking ito ay si Han Posheng, ang pinuno ng palasyo ng Zeshao Palace. Ang apat na Dragon Masters ay hindi nakaimik, hindi pa sila nakakita ng ganoong advanced space technology. Ito ay hindi kapanipaniwala, at ang mga pagbabago ay walang katapusan. This is our Palace Lord, di ba sabi mo may ipapahatid kang sulat sa Palace Lord? Tanong ng babae sa apat na Dragon Masters. Kabanata 1549. Sa sandaling ito, ang apat na eksperto ng pamilyang Long ay nag-react, nagmamadaling kinuha ang sulat, at maingat na humakbang pasulong, Palace Master Han, ito ang sulat na kinaladkad sa amin ng aming family master para dalhin. Maingat na iniabot ng amo ng Long family ang sulat. Ikinaway lang ni Han Posheng ang kanyang kamay, at ang sulat ay dumating sa kanyang kamay. Pagkatapos buksan ang sulat, sinulyapan lang ito ni Han Posheng, isang bahagyang sorpresa ang kumislap sa kanyang mga mata.
Sorpresa na sinundan ng sorpresa at pinanibik. Dahan daw ang itinaas ni Han Fasheng ang kanyang ulo, at sa wakas ay nahulog ang kanyang tingin kay Long Ruotong, na ang mukha ay natatakpan ng itim na scarf. Hindi ko inaasahan, hindi ko talaga inaasahan. Dahan daw ang tumayo si Han Fasheng, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, ang itim na scarf na nakatikip sa ulo ni Long Ruotong ay nahulog sa lupa, at ang walang katulad na mukha ni Long Ruotong ay nahayag. Nang makita si Long Ruotong, ang apat na master ng dragon ay halatang natigilan. Palagi silang pinalaki ng pamilyang Long at itinuturing na kanilang trump card. Natural, kilala rin nila si Long Ruotong, at may alam din sila tungkol sa mga pagbabago sa pamilyang Long. Hindi lang nila inaasahan na buhay pa pala si Long Ruotong. Tanger, hindi ko inaasahan na buhay ka pa, ang galing, ang galing. Sa masayang mukha, mabilis na naglakad si Han Fasheng patungo sa Long Ruotong. Walang tumingin kay Han Fasheng, ngunit sa isang kisap mata, si Han Fasheng ay nasa harap na ni Long Ruotong. Tumingin si Long Ruotong kay Han Fasheng nang walang kahit katiting na ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, nang makita ni Han Fasheng ang katawan ni Long Ruotong na nakagapos ng mga tanikala na bakal, ang galit ay lumitaw sa kanyang mga mata. Napakatapang. Inabot ni Han Fasheng at tinanggal ang bakal na kedena sa katawan ni Long Ruotong. Tumingin siya sa apat na ginoo ng pamilyang Long at nagtanong, ano ang nangyayari? Nakaramdam ng galit sa katawan ni Han Fasheng, nataranta ang apat na master ng dragon. Palas Master Han, ito ang ginawa ng aming family master, hindi namin alam kung ano ang nangyayari. Nagmamadaling paliwanag nilang apat. Malamig na bumantong hininga si Han Fasheng, hindi man lang siya nakitang gumalaw. Ang mapusyaw na asul na apoy ay nagliyab sa itaas ng apat na Dragon Clan Masters. Ang apat na Dragon Master ay sumigaw sa isang iglap, ngunit ito ay nangyari sa isang iglap. Ang apat na Dragon Masters ay nasunog at naging abo, at ang huling bulk zone ng hangin ay umihip, at maging ang mga abo ay nawala ng walang bakas. Parang wala dito ang apat na tao. Ang apat na Panginoon ng huling kapangyarihan ng WoW ay ginagamot ng may pagmamaliit. Kung makikita iyon ng mga tao sa martial arts world, siguradong magugulat sila. Pagkatapos makipag-usap sa apat na Panginoon ng pamilyang Long, tumingin si Han Fasheng kay Long Ruotong, Tanger, hindi ko inaasahan na makikita kita muli. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, at napakaganda at kaakit-akit mo pa rin. Naging maayos ka ba nitong mga taon? Tumakas ka para iwasan ako. Alam mo ba kung gaano ako kalungkot? Tumingin si Han Fasheng kay Long Ruotong nang may pagtataka at galit, ngunit hindi umimik si Long Ruotong, at ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Matapos ang mahigit 20 taong pagkakakulong, nawala na si Long Ruotong kahit na katiting na pagbabago sa emosyon. Maliban kay David, walang dahilan para magkaroon ng emosyonal na pagbabago ang Long Ruotong. Nang makitang hindi umimik si Long Ruotong, bahagyang sumimangot si Han Fasheng, humakbang pasulong, at marahang hinaila ang kamay ni Long Ruotong. Hindi nagtago o nagsalita si Long Ruotong, parang robot lang. Ngunit nang hawakan ni Han Fasheng ang kamay ni Long Ruotong at may sasabihin sana, biglang nagbago ang kanyang mukha at mabilis na umatras ang kanyang katawan. Mulan, dalhin mo kaagad si Tanger sa side hall at pagsilbihan mo akong mabuti kung medyo malungkot si Tanger, papatayin kita. Sabi ni Han Fasheng sa babaeng katulong. Sundin mo ang utos mo. Kinabahan ang mukha ni Mulan, humakbang siya pasulong at maingat na ainal-alayan si Long Ruotong, naglalakad patungo sa kanyang likuran. Nga pala, huwag mong ipaalam sa ginang. Binalaan ako ni Han Fasheng. As ordered, tinulungan ni Mulan si Long Ruotong at umalis. Nang tinulungan ni Mulan si Long Ruotong na umalis, isang medyo may edad na babae ang nagmamadaling pumasok mula sa main entrance. Madam, ano pong problema, napaka-urgent. Nang makita ni Han Fasheng ang nasa katanghaliang gulang na babae, sumugod siya at nagtanong. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay ang asawa ni Han Fasheng, si An Lingrong. Kinger siya. Ibinuko lang ni Lingrong ang kanyang bibig at tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap, pagkatapos ay bahagyang sumimangot at tumingin sa paligid. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ni Han Fasheng at labis siyang kinabahan. Madam, anong nangyari kay Chinger? Tanong ni Han Fasheng. Ngunit winagayway ni An Lingrong ang kanyang kamay at sinabihan si Han Fasheng na isara ang kanyang bibig, at pagkatapos ay bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, na parang may naramdaman siya.
Nang makita ito ni Han Fasheng, bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Tahimik na pinisil ng kanang kamay ang magic formula, at parang alitaptap na sinag ng liwanag ang nakakalat sa buong bulwagan, na parang nagtatago ng ilang uri ng hininga. Hindi nagtagal, iminulat ni Anlingrong ang kanyang mga mata, kumunot ang noo, at nagsabi, bakit pakiramdam ko may babae sa bulwagan na ito? Nasaan na? Bakit hindi ko maamoy? Nagkunwari si Han Fasheng na naamoy ito. Don't pretend to me, may mga babae na ba dito sa hall? Tinanong ni Lingrong si Han Fasheng. Naku, naalala ko, kanina lang pumunta dito si Mulan at may in-order ako para sa kanya. Nagmamadaling nagpaliwanag si Han Fasheng. Bakit pakiramdam ko ang amoy na ito ay hindi mukhang Mulan? Sumimangot si Lingrong, may pagdududa sa kanyang mukha. Bakit hindi, masyado ka lang may puso, nasa isang lihim na kaharian tayo, saan ba manggagaling ang isang babae? Humakbang si Han Fasheng at ipinulupot ang kanyang braso sa balikat ni Anlingrong, at sinabing may mapagmahal na tingin. Bastard ka? Buong araw? Sabihin ko sa'yo? Walang ibang babae, bawal kang patulan ang mga maid, matagal ko nang nakikitang minamaliit mo sila. Malamig na bumantong hininga si Lingrong. Madam, saan mo gustong pumunta? Ako nga pala ang may-ari ng palasyo, paano ko makikigulo ang mga katulong na iyon? Sabi ni Han Fasheng, na nagkukunwaring galit, at pagkatapos niyang magsalita, nagmadali siyang nagtanong, nga pala, anong nangyari kay Chinger na kasasabi mo lang? Oh, Kinger, tumakas siya. Nag-aalalang sabi ni Lingrong. Run! Pumunta ka na naman ba sa Sunset Cave? Sumimangot si Han Fasheng. Hindi, sa pagkakataong ito ay tumakas siya sa pang-araw-araw na mundo at hindi makatingin sa kanya. Mabilis na ikinaway ni Lingrong ang kanyang kamay at sinabi. Boom! Nang marinig ito ni Han Fasheng, bigla siyang napabuga ng malamig na pawis, at tumaas ang kanyang galit, patay na ba ang mga gwardya na iyon? Kahit isang dalaga ay hindi makapanood nito, it's just hell. Magpapadala ako ng isang tao upang hanapin ito kaagad, kailangan kong bawiin si Chinger. Nang makita ang lumalalang galit ni Han Fasheng, dali-dali siyang hinikayat ni Anlingrong, huwag kang mag-alala, lumabas si Kyuju kasama si Chinger, kaya dapat walang panganib. Nakahinga ng maluwag si Han Fasheng nang marinig niyang may sumusunod sa kanya. May sumusunod, at kailangan kong magpadala ng isang tao para hanapin ito pabalik. Si Han Fasheng ay isang mahalagang anak na babae, at ayaw niyang mabigla ang kanyang anak. Nagpadala na ako ng isang tao upang mag-ulat sa way ng Moon Fortress at hiniling kay Lu Chang na hanapin si Chinger. Ang layunin nito ay lumikha lamang ng puwang para sa dalawang bata na makipag-ugnayan. Sabi ni Lingrong. Nang marinig ito ni Han Fasheng, agad siyang tumawa, Mr. Smart pa rin ito, hanggat ikasal tayo sa Zeshao Mansion at Wing Moon Castle, ang mga mapagkukunan ng buong lihim na kaharian ay magiging sa ating dalawang pamilya. Malawak ang lihim na kaharian kung saan naroon si Han Fasheng at iba pa, na maraming pamilya ng sekta. Upang makipagkumpetensya para sa mga mapagkukunan, ang mga pamilya sa mga lihim na mundo ay lumalaban din. Sa lihim na kaharian na ito, ang Sunset Cave at ang Setting Moon Cave ang may pinakamaraming mapagkukunan. Matatagpuan ang Sunset Cave sa site ng Zeshao Manor, at ang Wei ng Moon Cave ay nasa site ng Wei ng Moon Fortress. Kung ang dalawang pamilya ay kasal at nagbabahagi ng mga mapagkukunan, walang kinalaman sa ibang mga pamilya ng sekta. Kapag nagsanib puwersa ang dalawang ito, makakapag-ugnay sila ng ibang pamilya. Kabanata 1550. Kyoto. Naghintay si David ng 3 araw sa pamilyang Long, ngunit hindi niya nakitang bumalik ang 4 na Panginoon ng pamilyang Long, kaya tumigil na lang siya sa paghihintay. At pinatatag din ni Long Xingsho ang buong pamilya Long sa 3 araw na ito, at pagkatapos ay gumawa ng pahayag sa Martial Arts Forum. Ipahayag na ang Long family ay umalis sa Martial Arts Alliance at susunod sa mga yapik ni David sa hinaharap. Ang pahayag na ito ay agad na nagdulot ng 1,000 alon sa buong mundo ng martial arts. Oh shit, mukhang natalo ni David ang Long family. Hindi mo ba nakita, ang pinuno ng pamilya Long ay nagbago. Ito dapat ang manika na sinuportahan ni David, at hindi ko pa narinig ang pangalan. Teka, malas ang Martial Arts Alliance. Sa tingin ko hindi lang ang Martial Arts Alliance ang malas, dapat may mga pamilya din na sumali sa Martial Arts Alliance. Sa forum, maraming tao ang nagsimulang magsalita tungkol dito.
Maraming pamilya ang natatakot sa paghihiganti ni David at nagpahayag ng kanilang pagbibitiw sa martial arts alliance. Marami ring mga pamilya na nagpahayag ng kanilang pagpayag na sundin ang mga yapik ni David at sundin ang pagpapadala ni David. Hindi na lang pinansin ni David. Alam niyang nakikita lang ng mga damong ito ang kanyang kasalukuyang lakas, kaya nagpasya siyang sundan siya. Kung isang araw ay hindi sapat ang kanilang lakas, tiyak na babalik ang mga pamilyang ito. Kaya naman hindi na lang pinansin ni David ang mga pamilyang humiling na sundan siya. Hindi ito pinansin ni David, ngunit hindi makatayo ang Martial Arts Alliance. Sa loob ng Kyoto Budo Alliance. Napakapangit ng mukha ni Ningji, dinurog siya ni Long Xiao, ngunit ngayon ay pinatay ni David si Long Xiao. Kung gayon ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan niya at ni David ay natural na maliwanag. Sa ngayon, maraming pamilya ang nagpasyang umalis sa Martial Arts Alliance, at maraming kaibigang pamilya ang nagpasya na sundan si David, kaya napahiya si Ningji. Ngayong si Zhu Jishan ay patay na, ang gulo ng Martial Arts Alliance ay bumagsak sa kanyang ulo. Paano magiging napakalakas nitong si David? Hindi naintindihan ni Ningji kung anong uri ng pagsasanay ang ginagawa ni David. Mabilis na bumuti ang kanyang lakas, at madali siyang nakaligtas sa mga leapfrog fight. Tumakas ka lang sa malaking marquee, at kailangan mo pa ring tumuon sa paglilinang, huwag mag-isip ng ibang bagay. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa isip ni Ningji. Ayaw isipin ni Ningji, ngunit nasa harap niya ang mga katotohanan. Kung may problema si David sa Martial Arts Alliance, ano kaya ang mararamdaman ni Ningji tungkol dito? Ngayong magulo na ang Martial Arts Alliance, kung papanagutin ang mga matataas na opisyal, sino ang mananagot? Ang David na ito ay hindi papakawalan ng Martial Arts Alliance, ang kanyang susunod na target ay ang Martial Arts Alliance. Kumunat ang noo ni Ningji at sinabing. Ang kaluluwa ay hindi na nagsasalita, na talagang isang hindi maintindihang buhol. Dahil patuloy na ginagamit ng Martial Arts Alliance ang dugo ni Sonya para magtaas ng mga kampyon. Kasama si Ningji, kinuha din niya ang dugo ni Sonya para mabilis na lumaki ang kanyang lakas. Vice President Ning, pagkatapos David. Isang miyembro ng Martial Arts Alliance ang pumasok at gustong magulat kay Ningji. Ngunit bago matapos ang mga salita, iniunat ni Ningji ang kanyang kamay, at isang bagzo ng enerhiya ang agad na sumabog sa ulo ng mga miyembro ng Martial Arts Association. Napuno ng dugo ang hangin, at ang iba pang miyembro ay natakot. Si Zhu Jishan ay patay na, ako ang pinuno ng alyansa, tandaan mo ito para sa akin. Tumingin si Ningji sa iba pang miyembro ng Martial Arts Alliance at sinabi. Ang lahat ng mga taong ito ay yumuko at hindi nang ahas na magsalita. Mukhang ang matataas na antas lang ang masasabi natin, kung hindi, mahihirapan ang mga tao ng Martial Arts Alliance na pigilan ang David na iyon. Kumunat ang noo ni Ningji, alam niya na sa kasalukuyang lakas ng Martial Arts Federation, hindi na talaga mapipigilan si David. Ngunit pagkatapos lamang ng pagsasalita ni Ningji, nakita niya ang isang space wave sa bulwagan ng Martial Arts Alliance, na sinundan ng isang lalaking nakasuot ng itim na robe. Ang pugiat sa dibdib ng lalaking nakasuot ng itim ay pilak, malinaw na mas mataas kaysa sa itim na tansong robe ni Ningji. Lahat kayo bumaba. Kinawian ni Ningji ang kanyang kamay at hinayaan ang mga miyembro ng Martial Arts Association na lumabas. Pagkaalis ng lahat, lumuhad si Ningji at yumuko, tinatanggap ng aking mga nasasakupan ang elder na nakasuot ng itim at pilak. Ang itim at pilak na balabal ay direktang inilabas ang Vajra, na kumikinang sa pilak na liwanag mula sa itim na balabal. Maaaring alam ng mga dakila ang iyong sitwasyon, at partikular kung inutusan akong magdala sa iyo ng sandata ng martial arts sa panahon ng kagipitan, ang sandata na ito ng mga santo ay makakapagligtas sa iyo. Sabi ni Hayin Pao at iniabot ang Vajra Pestle kay Ningji. Tumingin si Ningji sa Vajra, puno ng apoy ang kanyang mga mata. Ito ay isang sagradong sandata, isang sandata na ginagamit ng mga tunay na martial artist. Bagamat hindi ko alam ang kasalukuyang kapalaran ng may-ari ng banal na sandata na ito, ngunit ang banal na sandata na ito ay may kapangyarihan ng martial arts, kung gusto mong harapin ang mahusay na martial arts marquee, ito ay kasing dali ng iyong palad. Sa iyong mga kamay. Purihin ang aking mga nasasakupan ang dakilang kapangyarihan, at gagawin ko ang aking makakaya para kontrolin ang Martial Arts Alliance. Tuwang-tuwang sabi ni Ningji. Ang dakilang kapangyarihan ay nagsabi na si David ay isang bihirang henyo.
Mas mabuti kung maaari kang manalo at gamitin ang iyong sarili kung hindi mo magagawa, makipagpayapaan sa ngayon, at huwag ka nang makipag-away sa kanya. Sabi ni Black Silver Robe. Elder Hien Pao, ang kasintahang ito ni David ay nakakulong sa piitan ng Martial Arts Alliance. Kung gusto mong makipagkasundo kay David, hayaan mo na lang ang girlfriend niya. Mukhang nalilito si Ningji. Kung hindi pinalaya si Sonya, paano mamumuhay ng payapa si David kasama ang Martial Arts Alliance? Kabaliwan. Malamig na ngumuso si Hien Pao, babae lang ito, hindi na ganoon kahalaga ang Martial Arts Alliance, si David lang ang pinapayagan sa harap ng mga babae at resources, naniniwala ako na pipiliin ng lahat ng practitioner. Nakikita ko. Paulit-ulit na tumango si Ningji, alam niya kung ano ang mangyayari sa Elder na naka-black and silver. Habang tumataas ang itim na ambon, nawala agad ang itim na pilak na balabal. Tumayo si Ningji dala ang Vajra, puno ng apoy ang kanyang mga mata. Kasama si Vajra, ayaw sundan ni Ningji si David para makipagpayapaan. Gusto niyang patayin si David, ipaghiganti ang kanyang ama at ang buong pamilyang Ning. Pagkaraang iyangat ni Ningji ang ideya na patayin si David para sa paghihiganti, ang kaluluwa sa kanyang isipan ay biglang nagsabi, mas mabuting gawin ang gusto ng dakilang amo, kung hindi ikaw at ako ay mamamatay ng malungkot. Dahil sa mga salita ni Soul, agad na pinigilan ni Ningji ang pag-iisip ng paghihiganti. Halika na! Sigaw ni Ningji sa labas ng mundo. Ning! Leader ng alyansa, ano ang utos mo? Tanong ng isang miyembro ng Martial Arts Alliance. Muntik na itong matawag ng miyembrong ito at binawian ng buhay. Puntahan mo si David, kunin mo siya ng mensahe at sabihin sa kanya na gusto ko siyang imbitahan sa isang pulong ng Martial Arts Alliance at makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay. Utos ni Ningji. Hinahanap mo ba? Hinahanap mo ba yon, David? Kinilabutan ng miyembro ng Martial Arts Alliance na ito. Alam nilang lahat na ang kasalukuyang lakas ni David at si David ay napupuot sa Martial Arts Alliance to the core, itong mga miyembro ng Martial Arts Alliance ang nagkukusa na ipadala sila kay David, hindi ba death proposal? Hindi mo ba narinig? Nang makita ang takot na hitsura ng mga miyembro ng Martial Arts Alliance, sumimangot si Ningji. Sundin ang utos, sundin ang utos. Ang miyembro ng Martial Arts Alliance ay nagmamadaling umatras. At bamantong hininga si Ningji, hindi ko inaasahan na si David ay maglalagay ng labis na pressure sa Martial Arts Alliance. May sagradong sandata, hindi mo kailangang matakot, pag-usapan ito. Bahagyang nagsalita ang kaluluwa. Natatakot ako na hindi kakainin o parusahan siya ni David kapag nagluluto siya. Napakakakaiba ng lalaking ito. Hindi dahil ayaw magsalita ni Ningji. Kung talagang makakamit niya ang kapayapaan, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong umunlad sa kapayapaan. Sa oras na iyon, hanggat mayroon kang sapat na lakas, natatakot ka ba na hindi ka makahanap ng pagkakataong maghiganti kay David? Kapag nakipagpayapaan ka, mas madaling ipakita sa sandata ang isang sagradong sandata at hayaan siyang makita ang banta. Ang kaluluwa ay nagbibigay kay Ningji ng ideya. Tama. Tumango si Ningji. Sa panahong ito, si David ay kabilang sa pamilyang Ge. Hindi niya inaasahan ang apat na Panginoon ng pamilyang Long. Alam ni David na kung gusto niyang makakuha ng balita mula sa Zeshao Manor, mahahanap lang niya si Ge Fuhai. Dahil si Ge Fuhai ay isa ring immortal na cultivator at alam niya kung saan nakatago ang mga immortal na sekta na iyon, dapat din niyang malaman ang tungkol sa Zeshao Manor na ito. David, wala sa bahay ang tatay ko, kanina pa daw siya pupunta sa lupain ng pamilya namin. Sabi ni Ge Jiayi kay David. Dahil ang ulo ng pamilyang Ge ay wala dito, kung gayon ay huwag kang mag-abala. Napangiti ng bahagya si David. Alam ni David na ang lupain ng pamilya Ge na sinabi ni Ge Fuhai ay tiyak na lugar kung saan nagtatago ang pamilya Zexia ng pamilya Ge. Ngunit dahil wala si Ge Fuhai, maaari lamang maghintay si David. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.